The Smell of Love. Gusto kong magmukhang pinakamagandang bersyon ng aking sarili. Pero mahirap itong i-achieve, lalo na 30 degrees ang lamig sa labas. Ang mga kapal at insulated na jacket ay hindi kailanman naging eleganteng tignan, lalo na mga tulad ng jacket na meron ako. Kaya naman, sa puso ng isang martir, ay matapang kong isinantabi ang aking mga kapal na jacket at pumili ng mas manipis at kulay brown na coat. Ang ganitong kulay ay nagpaganda sa aking mga mata. Ipinagkasya ko sa aking maliit na bag ang aking cellphone at wallet. Nang makarinig ako ng katok sa pinto, tumunog ito sa maliit na doorroom na parang mga kampana ng simbahan. Nandito na si Tim? Tinignan ko ang aking buhok sa salamin at binuksan ang pinto. At naroon na nga siya. Parang kiniliti ang puso ko nang humiti sa akin si Tim. Baka sa kanyang muka ang pagka-nervyos tulad ng nararamdaman ko. At ang mga suot ay hindi rin naaangkop sa malamig na panahon ng Disyembre. Si Tim ay isang die-hard fan ng tag-init at tumangging magsuot ng anumang damit maliban sa isang Hawaiian shirt. Kaya heto kami. Ako suot kong manipis na coat at siya sa kanyang paboritong floral shirt na handa na para sa aming unang date. Bilang mga freshman college students na nakatira sa campus, wala kaming mga kotse. Sa halip, ako ay may mapagkakatiwalaan na hand-me-down mountain bike na pinangalanan kong Pegasus. At si Tim naman ay may kulay gray na street bike. Mabilis kaming pumidal sa mga kalye patungo sa sinihan. Umuusok ang aming hininga sa aming pagmamadali. Iniisip na sa sandaling nasa loob na kami ng sinihan, iba na ang magiging sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kinabahan ako. Kinakailangan ko ang lahat ng aking konsentrasyon para lang makahawak ang manhid kong mga daliri sa hawakan ng bike. Medyo maputik dito, sabi ni Tim, habang papalapit kami sa bicycle rack sa labas ng sinihan. Maaari mong gamitin ang kabilang dulo. Dito na lang ako magpapark, na para bang isang tunay na maginoo. Ipinarada niya ang kanyang bike sa putik at hinayaan akong gamitin ang malinis na spasyo. Pinagmasdan ko siyang bumaba sa kanyang bisikleta at maingat na humakbang sa putik. Napakadilim noong gabing iyon at maliwanag ang mga bituin sa kalangitan. Sa kabila ng mga nagniningning na mga lampara sa kalye, natawa siya nang siya ay baghagyang nadula sa putik. Inihaba niya ang kanyang mga kamay para mahanap ang balanse. Habang nanonood ng pelikula, sa unang pagkakataon ay niyakap ako ni Tim. Grabe ang naramdaman kong thrill. Perfect na sana ang lahat, maliban sa nakakulob na spasyo ng sinihan, kung saan ang maruming diaper ng isang bata ay nagsimulang mangamoy sa bawat daanan ng sinihan. Parang hindi man lang nabagabag si Tim. Nalaman ko nung huli na mahina pala ang kanyang pang-amoy. Hindi ko ito pinansin sa abot ng aking makakaya. Huminga sa aking manggas tuwing ang napakabahong amoy ay lumalabas at kumakalat sa hangin. Pagkatapos ng movie, inaya ako ni Tim para kumain sa isang burrito shop. Mabigat ang hangin sa amoy ng mga pampalasa. Dahil araw ng Biyernes, pinuno ito ng mga tao. At kaya kami ay napilitan na lamang maupo sa sulok malapit sa banyo. Hindi nagtagal nang magsimulang gumapang ang mabahong amoy mula sa banyo papunta sa aming mesa. Tawang-tawa ako sa loob-loob ko. Ito ang pinakamabahong date na napuntahan ko, sabi ko. Sumakay kami pabalik sa aming dorm pagkatapos kumain. At sinamahan ako ni Tim papunta sa aking kwarto at sinabihan ako ng good night. At ganun lang, tapos na ang aming napakagandang first date. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa pasilyo para bisitahin ang ilan sa aking mga kaibigan, bigla akong kinausap ng roommate ni Tim na si Brian. Paano mo natiis? Sabi niya. Gustong gusto mo talaga siguro si Tim, kaya kaya mong samahan siya sa kabila ng lahat. Samahan sa kabila ng lahat? Wala akong naintindihan. Wala ni isang pangyayari kagabi ang napilitan akong gawin. Ang amoy o joke niya.
Habang bakas pa rin sa aking muka ang kawalang malay, labis siyang natawa ng napakatagal at napakalakas. Pagka-uwi ni Tim kagabi, sabi ni Brian sa akin habang patuloy na pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata, kinakailangan namin siyang paalisin at palabahan sa kanya ang kanyang sapatos. Parang bukas na kanal ang amoy niya. Dapat napansin mo, puno ng tai ang kanyang sapatos. Sinabi niya sa akin na baka natapakan niya iyon habang pinaparada niya ang kanyang bisikleta kagabi. Inakala niya na putik lang iyon noong mga oras na yun. Nang marinig niya ang kinuwento ni Brian patungkol sa nangyaring date namin kagabi, ay lumabas si Tim ng kanyang kwarto. Nakamedyas lamang ito at bakas sa kanyang muka ang labis na kahihiyan. Pasensya ka na sa mga pinagdaanan mo kagabi, paghingi ng paunmanhin Tim. Akala ko talaga putik lang, hindi ko matukoy ang pinagkaiba nila. Talaga, hindi ko man lang napansin na ikaw pala yun, patutuong sinabi ko. 6 na taon nang lumipas, iniiwasan pa rin ng aking asawa ang kahina-hinalang mga tipak ng putik dahil sa takot na muling maranasan ang sinapit namin sa una naming date.